Yung mga isda na inalagaan namin sa freshwater at brackish water, lumalaki sila. And then yung seawater, doon na nagsisimulang hindi na nakaka-keep up pagdating sa growth. And then pagdating ng day 60, yung seawater talagang nahuli na siya. Lumiit na nga siya actually eh. Okay, so magandang araw mga kapwa siyentista. Welcome sa BTS or ang Behind the Science Podcast, kung saan kakausapin natin ang mga nangungunang siyentista sa iba't ibang field mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So for today, our special guest is an academic who continuously commits to inspiring her students to achieve their best in life. And she obtained her Bachelor of Science in Fisheries at the Central Luzon State University. She advanced her passion for diadromous fishes and higher education teaching by obtaining her Master's of Science in Marine Science at the University of the Philippines, Diliman. She also got her postgraduate certificate in academic practice at the University of Liverpool and a fellow of the Higher Education Academy at the Advanced HE United Kingdom. She is currently an Instructor 3 with positions as the Institute Secretary and on-the-job training coordinator at Isabela State University main campus. So aside from her active contribution to teaching and learning fisheries in higher education, she also serves as a resource speaker for licensure exam reviews, and leadership seminars. She is also a faculty researcher interested in diadromous fish migration and assessing contaminants in freshwater environments in Region 2. So without any further ado, let's all welcome Miss Goldine Ann Comisario. Hello, Miss Goldine. Welcome to our podcast. Hello, everyone. Hi, Kate. Hello po. Ayan. So, Miss Goldine, bago tayo tumungo sa mga scientific questions, balikan muna natin yung kabataan natin. Natin talaga. Ayan. So, in our segment entitled The Young and Curious You, balikan natin yung younger selves natin. Kailan po ninyo na-realize that you would want to work in the science sector? Mahabang kwento. Actually, ang pinaka gusto ko talagang course ay BS in Agriculture. Which is influenced din sa akin ng parents ko. Na-inspire ako sa kanila bilang nag-work sila sa Department of Agriculture that time. And even yun din yung pangalan ko, Goldine Ann means Gintong Ani. So talagang rooted talaga kami sa agriculture. And then, dumating yung fourth year and then magti-take na ng entrance exams. And then, nag-ano ako doon sa UPLB noon. Isa rin yan sa mga dream school ko noon. Pero hindi po basa. Which is okay lang naman din kasi I know na God's way din na ilipat ako sa path na I think mas magpa-prosper ako. And then, yun, sinuggest ng parents ko, why not pursue mo marine biology? And then, ang tawag dito. Pero bago yun, mag-fisheries ka muna. So dahil, alam mo yun, parang sad. Wasak talaga ako nung pumasa. Dinala ko ng kawasakan ko sa BS Fisheries. And then nag-take ako ng entrance exam sa CLSU. And then ayun, nagsunod-sunod na. And super na-appreciate ko talaga yung field. Akala ko ito na yung BS Agriculture na yung gusto ko. Pero na-realize ko na okay, ito na siguro to, this is it. And then, super na-inspire ako overall. So, though different field talaga siya. Kasi sa amin dito sa Isabela, unless
pupunta ka ng coastal part, which is malayo. Wala ka talagang idea ng sa tubig. Yes, may nakikita kang ilog, pero ang mas nakikita mo mga kapatagan talaga. Kasi bilang Cagayan Valley kami. So, nung nag-proceed ako from first year, siguro ang naging point talaga na nag-enjoy talaga ako sa marine science is meron kaming field trip noon sa Alaminos and Bolinao. Okay. Tapos nagkaroon din ako ng changes din sa isip ko na ito na talaga yung gusto ko. Na buti na lang din somehow sinadjust sila ng parents ko, and then nung nandun na ako, parang wala akong pakialam kahit sobrang itim ko na. Alam mo yun, kahit yung ngipin ko na lang yung maputi. Yung syempre nagsimula kami sa Alaminos. And then may team na ako noon. May team pa ako noon. Tapos pagdating ng Bolinao, sabi ng mga kaklase, Goldie, nang itim-itim mo na. Wala na akong pakialam. Bilang first time ko rin sa dagat nun, super saya-saya ko lang nun. And then yun, parang yun na yung sabi ko, okay, this is it na talaga. Marine science. And then yun, after kong graduate, pinurso ko na rin mag-marine biology sa UP MSI. So, yun. Super na-enjoy ko yung field. And ang dami ko ring natutunan. More than sa field natin. It's more of din yung values, yung values, yung character, as in talagang nasala talaga ako. Which is thankful ako na kung yung mga narating ko, wow, parang ang dami ko nang narating sa buhay. Pero I know na yung goal din nung first year college is talagang na-refine dun sa process na yun. So, yun. Kaya ako napadpad sa field na as marine science. So, BS Fisheries, no? So, ano pinagkaiba niya sa marine biology? Yung BS Fisheries kasi, talagang general siya. Merong kasing 4 courses ang BS Fisheries. Yung aquaculture, capture fisheries, aquatic resources and ecology, saka post-harvest fisheries. Ngayon, yung marine biology, naka-under siya sa aquatic resources and ecology. So, super specific siya. Kasi actually, yung lawak din ng field ng aquatic resources and ecology. Meron yung sa freshwater, meron din sa estuarine, meron din sa marine. So, yun. Parang ma-realize mo, akala mo, okay, nag-aaral ka lang ng very general. Pero, alam mo yun, yung inaaral natin na very, very specific, pero malawak pa rin. Yung ganun. So, yun. Actually, naka-under siya sa aquatic resources and ecology. So, nakakatuwa lang din na, mas along the process na narrow down ko yung ano bang path yung gusto ko talaga. Yun. So, ayan. So, from marine biology, bakit specifically interested ka on yung hindi ko mabasa siya. Hindi ko alam yung correct na pronunciation niya. Diadromus? Diadromus tama. Ayun. Diadromus fishes. Oo. So, bakit doon specifically? I think gusto ko lang maiba. Joke. Pero totoo. Na-amaze kasi ako sa mga Diadromus fish. Kasi parang ako kasi 'di ba nung during my bachelor's, pag sinabing tilapia, okay, freshwater 'yan. Pag sinabing galunggong, okay, marine 'yan. Pag nilipat mo yung tilapia sa marine, talagang tigok 'yan. Ganon din yung galunggong pag dinala mo sa freshwater. Tapos na-amaze lang ako na may mga ganun palang isda na may kakayahan sila na
alam mo yun, kahit different ranges ng salinity, kaya nilang mabuhay. Kasi, yun nga, generally, ang diadromous fishes, sila yung mga isda na either pupunta sila from one salinity to another, depende yun sa life cycle nila. And then, yun, meron yung under sa diadromous, meron tayong mga tinatawag na anadromous fishes, yun yung ang tawag dito, gaya ng mga salmon, di ba? Pag nangingitlog sila, pupunta sila from ocean, papunta ng freshwater. Oo. And then, yung mga catadromous fish naman, sila yung mga pupunta naman from freshwater to seawater para mag-spawn. Diba? Tapos yun, na-amaze din ako yung along the way, yung process nila na paglipat nila from one environment to another na very distinct. Super na-amaze lang ako na yung mechanism nila na paano mag-adjust sa ganong salinity. Diba? So, yun. Mula doon, nahook na rin ako. Tapos, nalaman ko pa na yung isa sa mga catadromous fish na kilala natin, which is igat, or yung freshwater eel, nakikita lang pala dito sa mga kailogan namin dito sa Isabela. So, yun na rin yung pinurso ko rin. Total, somehow, parang naging vision ko rin na ibandera din yung eel research dito sa Philippines. Though marami naman na ring mga nagpupursue nito along the way. Pero I know na marami tayong ma-explore given na present siya sa Cagayan River System, which is kilala bilang the largest river dito sa Philippines. So, yun. Ayun. So, since nabanggit mo na rin naman, Miss Goldine, ang mga igat, let's now shift to discussing your paper, which was entitled Locomotor Activity and Growth Response of Glass Eel Anguilla marmorata Exposed to Different Salinity Levels, published in 2021. So, Ma'am Goldine, please explain your paper in one sentence. Grabe, parang sa dami ng pinagdaanan ko sa papel na yan. Actually namin. Isa-summarize na talaga ng one sentence, no? So, sige. Nag-prepare naman ako. So, overall, if I will explain my paper in one sentence, freshwater eels, particularly yung mga giant-mottled eels found in the northern Philippines, are euryhaline and have the capacity to move and settle whichever salinity they'd prefer at glass eel stage. So, ang pinaka-inobserve ko kasi na stage dito is glass eel, which is, ano bang katumbas niya? Hindi ko siya masasabing fingerling. Hindi siya ang tawag dito, hindi siya maibabak sa the usual na life cycle na alam natin sa isda. Kasi ang dami talagang life stages ng freshwater eel. And, ayun, from egg to leptocephaly, which is yun yung parang leaf, itsura niya transparent na leaf. Mukha siyang dahon na transparent. And then from there, ang galing nga ang tawag dito, sumasakay sila sa North Equatorial Current from Mariana Trench. And then, nagta-travel sila papunta sa Northern Philippines, sa Japan, yung iba, ayun, which is somehow temperate na rin na region. And then, from estuarine, saka pa lang sila mag-shift from leptocephaly to glass eel. So, pagdating sa estuary, glass eel na sila. So, doon ko tinignan kung, ang tawag dito, kung doon lang ba talaga sila? Ang tawag dito, since catadromous sila, lahat nga ba sila pupunta sa sa freshwater? Yun yung mga naging motivation ko na question. Are they really
necessarily Catadromus. Kasi what if hindi okay yung conditions? Like naalala ko that time nung nagtitesis din ako doon sa area na yon, merong black sand quarrying. Ang tawag dito, dahil doon sa nangyayari doon, syempre, obstacle yon sa mga glass eels natin papunta sa Cagayan, tributaries ng Cagayan River. So, yun yung mga naging questions ko rin along the way, kung paano kung hindi ideal yung conditions na makapunta sila sa freshwater, kaya pa rin kaya nilang mag-survive? Kaya pa rin kaya nilang mabuhay? So, yun. Yun yung mga naging question ko, and na-preempt na dun sa next question. Pero, one thing na found out namin is, yes, very, ang tawag dito, yung mga giant mottled eels, kaya nilang maging plastic, or for example, may hindi okay na conditions. Kaya pa rin nilang magstay sa brackish water, which represents yung estuary. Then, meron yung iba, kaya pa rin mag-survive sa seawater. Though, ang gusto pa rin talaga nila is pumunta sa freshwater. Oo. So, yun. So, ang galing nung nabanggit mo nga yung sumasakay sila sa North Equatorial Current. So, parang na-imagine ko siya. Parang, oh my God, from yung anong tawag doon? Yung second stage na sila. Leptocephalai. Oo. Leptocephalai. Yun na yung stage na sumasakay sila. Tapos, parang, ay, ang galing. So, parang, tinitake advantage nila yung currents na meron para mapunta sila doon sa kailangan nilang puntahan. Parang, na-amaze din ako bigla. Mag-shift na ba ako? Ako din. Parang, hanggang ngayon nga rin, pag iniisip ko yun, grabe, liliit lang nitong mga to. Pero, nagagawa nilang gawin yun. Yun. Amazing. Pero ayun, so medyo nabanggit mo naman na Miss Goldine yung paano nag-start from the observations itself na may quarrying dun sa area, dun sa may Cagayan River. So ano yung nag-push pa sa'yo na i-formulate or i-pursue talaga tong research na to, bukod din sa kulang tayo ng studies about eels? Freshwater eels, specifically. Isa pang motivation ko rin is sa field ng aquaculture. So, kilala ang freshwater eel na talagang kinakain sa East Asia. Ngayon, dahil nagkakaroon na rin ng decline ng mga freshwater eels na prefer ng mga taga-East Asia, like yung Anguilla japonica. Then, meron din sa Europe yung Anguilla, which is yung European eel. So, lahat ng mga yon, how much more ngayon, talagang nag-decline na talaga. Kaya nagkaroon din ng shift lately na, tumaas din yung live eel trade dito sa Pilipinas. And karamihan sa mga kinukuha talaga na for live eel trade is yung mga freshwater eels natin nandito sa Northern Philippines. Dito, in particular, sa Cagayan River system. So, from doon, kinonsider ko rin yung Anguilla marmorata or the giant mottled eel. Kasi somehow, since nagkakaroon na rin ng decline, itong si giant mottled eel, available siya all year round. Hindi siya gaya nung mga freshwater eel na nakikita sa Japan, sa China, na seasonal. So, somehow din, itong, ang tawag dito, yung mga people from East Asia, nag-explore din talaga sila dito sa Philippines na, since kinakain talaga nila, staple food talaga nila ang,
ang unagi. Ayan yung tawag nila doon. So, na-explore din nila dito sa atin sa Philippines. So, yun, very important din siya on the side ng aquaculture, wherein if one day mako-consider din to, it is also important na mapag-aralan yung biology nila para later on, pag ikukulture siya, given our conditions dito sa Philippines, ma-optimize din natin. Ayun, particularly sa salinity na pupwede sa kanila at glass eel stage. So, from the results ng research ninyo, yun nga, nasabi ninyo na may preference yung glass eel stage dun sa brackish water. So, may certain, ano ba? Kasi syempre, brackish, alam natin na mixture na siya ng salt water and fresh water. Pero meron bang specific na pH, not pH, salinity range, like value, kung saan sila nagta-thrive? Doon sa kinuhanan, kung saan ko kinuha yung mga glass eels, wait lang ha. Nasa 15 parts per thousand yung salinity doon sa, ang tawag dito, doon sa area na yon. And then, so actually, ang pina-prefer pa rin talaga nila ay fresh water. Fresh water. But then, kasi yun talaga yung parang innate na sa kanila, or yung ontogeny nila, innate na sa kanila na pumunta talaga ng fresh water. Pero, as a group sila nagta-travel, may mga individuals syempre na adjusting pa lang, kaya somehow nandun pa rin sila sa brackish water, parang preferred pa rin nila sa brackish water. Pero I believe kung ang tawag dito, if ideal conditions ang mabibigay dun sa isang individual, talagang ipe-prefer niya talaga yung fresh water. Lalo na karamihan talaga sa nila, gusto talaga nila ng fresh water. So somehow din na-observe ko rin yung group interaction ng mga individuals na observe ko. Kasi meron din dito sa paper na inobserbahan ko yung behavior nila when it comes to their choice sa tubig. So meron akong setup na kung saan for 30 minutes, nandun lang muna sila sa brackish water. Which somehow represents yung estuary. And then meron silang pagpipilian kung gusto nilang pumunta sa lower salinity, which is fresh water, and then yung isa higher sa seawater. Higher, which represents higher salinity, and then at the same time dagat. Ayan. And then yun, obserbahan ko na majority ng individuals gusto pa rin talaga na pumunta sa fresh water at the end ng experiment. And then, may na-observe din ako na switching behavior na kung saan from brackish water, palipat-lipat sila sa fresh water. Meron yung iba, palipat-lipat sa brackish water, sa seawater. Which means na, alam mo yun, bilang glass eel, nag-a-adjust pa rin sila. Galing. Pero at the end, gusto pa rin talaga nila ng fresh water. So, nag-observe kasi ako ng 9 individuals na as in individual choice experiment and then group. And then, yun, for both experiments, very notable yung they do things together na pumunta sa fresh water. But then, may mga individuals na di ko pa pwede i-conclude na nagso-solitary behavior sila or
may sarili lang silang isip, ganyan. Which is maganda rin sana i-explore. Pero mga individuals din kasi ako na observe na gusto lang magstay sa brackish water saka sa seawater. So, ang naging next na question ko na nun, tignan natin pag growth experiment na. 'Di ba? Parang dito na magkakaalaman kung ang tawag ito, gusto niya ba talaga yung desisyon niyo sa buhay bilang magstay lang kayo sa brackish water, sa seawater, or fresh water. So, nag-proceed po yung experiment namin sa growth experiment. And then, ayun, doon namin na notice, tignan ko kung tawag dito, kung may effect ba sa growth nila as well as survival. And then, inobserbahan ko for 60 days kung ano yung magiging response ng glass eels at different salinity. So, meron na akong separate setup nun. And then, we found out na for the first 15 days, regardless ng salinity, walang significant na growth. I think yun pa yung time na bilang glass eel pa lang sila at under development pa lang din yung sa digestive system nila. Yun din yung nakita namin reason kaya wala pa silang ganang kumain. But then, nung dumating na yung day 30 hanggang day 60, nagkaroon na ng mga significant differences. Wherein, yung mga isda na inalagaan namin sa freshwater at brackish water, lumalaki sila. And then, yung seawater, doon na nagsisimulang, hindi na nakaka-keep up pagdating sa growth. And then, pagdating ng day 60, yung seawater talagang, nahuli na siya. Lumiit na nga siya actually eh. Nagkaroon na siya ng starting sa growth. Pero yung freshwater, yun pa rin number 1. And then brackish water. Though, statistically speaking, hindi naman sila significantly different. Significantly different. And then, isa pang na-curious din ako yung sa survival. Pagdating ng day 30, si seawater, yung mga glass eels sa seawater, unti-unti na silang nagde-decline. Pagdating ng day 60, nagkaroon ng significant differences wherein yung mga nasa brackish water and fresh water, sila talaga yung nag-survive along the way as compared sa mga individuals na nasa seawater. So, I hope na gusto ko pang ma-prolong yung experiment. Pero, ayun, one thing din na maganda pang maobserbahan. Pero so far, as at glass eel stage, very important sa kanila na mag-shift talaga sila to lower salinity. Para siyang tawag dito, metaphor of life. Pag hindi ka umalis sa lugar na makakasama sa'yo talaga, hindi ka mag-grow. Oo nga eh. Wow, humugot talaga sa... parang, yun na, habang pinapakinggan ko yung kinikwento mo yung results, sabi ko, ay, okay, so kailangan mo talaga umalis sa lugar na toxic na para sa'yo. Kasi first 15 days, sabi mo, hindi nag-change eh. So, parang, okay pa, yan na yun. Yan pa yung yung stage na nag-a-adjust pa. Pero after that, parang, lumalabas na yung red flag. Char. May ganun. Pero medyo true. Oo. Pero ang galing lang. Ang galing din kasi lang nung correlation between the effect of salinity in terms of the growth of the individuals. And ayun nga, hopefully matuloy siya kasi ang interesting niya din pag-aralan in terms of yung behavior mismo ng eels. Nakakatuwa lang din na actually ang giant mottled eel sa lahat ng species ng eel, as in all throughout the year available sila. So talagang isa sa mga question ko din na
grabe no, napaka-resilient talaga nitong species na to. Yung mga ibang ang tawag dito, ibang species ng freshwater eel, medyo nag-i-struggle na sila given na rin na climate change and yung effect din nun sa currents and all. So far napaka-resilient talaga ng giant mottled eel. So maganda rin siyang i-explore along the way. Sino man nakikinig sana i-go natin to. Ayan. So kung interested kayo sa eels, contact niyo na si Ma'am Goldie. Yeah. Ayan, so speaking of yung doing, syempre nag-field work kayo dyan sa inyo sa Cagayan. Were you able to get funding for your research? Yes. So nung time na yon, scholar ako ng DOST, AST, HRDP. Napakahaba. Ayun. So part doon, syempre may thesis allowance. And isa pa doon is yung sa project din ni Sir Pat sa DOSTP card na malaking tulong din na para makapag-set up ako sa UP MSI, sa BML, sa Bolinao Marine Laboratory. So imagine mo rin yung travel from Apari. Grabe. From Apari, dinala ko sila ng Bolinao. So basically yung yung parang growth studies na tsaka yung tawag dito, behavioral studies mo sa BML mo na siya ginawa. Kasi mas doon din kompleto yung mga facilities na kailangan ko. And then yun, nag-ask lang din ako ng permit sa BFAR. Ayun, huwag niyo kakalimutan mag-ask ng permit. And then yun, pag okay na, ayun, nung okay na, dinala ko ng True Bus. Grabe, parang naalala ko yung biyahe ko noon from Apari. Kabilang dulo. Nasa dulo ko ng Pilipinas. Tapos dinala ko ng Bolinao. Ayun. Pero looking back, grabe. Natapos naman na. So buti kinaya. Since experiences na lang din naman yung pinag-uusapan natin. Ayan. So, ano yung mga challenging experiences? Ito, bukod dun sa pag-transport ng mga eels from Apari to BML. Mga challenging experiences. Yung thesis ko kasi, which is, naging result niyan is yung paper. Nangyari yan nung start ng pandemic. So, shout out sa mga nag-thesis ng pandemic. Grabe, parang, ang tawag dito. Actually, nag-reconduct ko na yon. Nag-conduct na previously. Pero thankful din ako dun sa feedback ng labmates ko. Si Lon. Ayan. Hi, Lon. Ayan. Na-appreciate ko yung mga feedback nila noon na kailangan mong i-reconduct para ma-refine. So, may time naman na nun. Pero, ang catch is, since tapos na yung, naka-study leave ako from the work that I'm in now, and kailangan ko nang bumalik kasi tapos na yung 2 years. Then, nung reconduct ko na yun, every weekend, pupunta ako from dito sa Isabel, puntang Bolinao. Grateful talaga ako sa core lab talaga, mga lab mates ko. And even yung mga lab aid namin, si Kuya Nats. Ayan, nung time ng reconduct talagang, syempre yung weekdays kailangan kong pumasok sa work. So, nakapag-asa ko ng help na, alam mo yun, mapapakain lang sila. Pero pagdating sa mga, kailangan mag-measure na sa growth, sa mismong experiment, mga ganyan, pupunta ako ng weekend doon.
Tapos, biglang nag-hit yung pandemic, nasa growth experiment na ako, kalagitnaan. Tapos, alam mo yung bawal na bumiyahe. My Sabi God. ko na, anong mangyayari na? Ganun. Pag iniisip ko na uulitin ko ulit, ang shocks, parang, syempre, somehow medyo galing na rin sa bulsa ko yung mga ginagastos ko rin. Pero yun, yun, oo. Pero, ayun, thankful ako sa lab mates ko kasi super supportive din nila. Kasi sila naman yung meron yung mga kalab ko rin na na-stranded din sa Bolinao that time. So, sila yung tumulong din sa akin na alam mo yun, nakaget ako ng update kung kamusta pa ba yung mga isda ko, kung hinga pa ba, mga ganyan. Baka nag-migrate na sila nang iniwan na ako, ganyan. Di nila iniisip na importante sila sa akin, mga ganyan. So, yun. Ayun. Nung mga time na yun, isa yun sa greatest challenge sa akin. And, yun, very important talaga na you have people around you na very supportive in through tough times. Doon ko rin na-realize na, yun, in every research, hindi mo talaga kaya ng ikaw lang. Yes. Hindi laging ideal yung conditions eh. Pero more so, alam mo yun, maganda rin na sinishare mo yung ginagawa mo with someone. And alam mo yun, pag naging successful na siya, hindi mo siya makiklaim na ako lang to, parang ganon. Hindi. Talagang, alam mo yun, sa research talaga, you do everything together. Talagang mas better together talaga kaysa ikaw lang. Yes. So, yun yung na-appreciate ko nung pandemic talaga. Kung wala ka ng mga tao na magsusupport talaga sa'yo, ang hirap. Mahirap maging isolated that time din. So, yun. Kahit challenge siya, nasolusyonan din kasi meron sila. So basically sila yung nagtuloy nung latter part nung experiment na since bawal nga tayo mag-travel that time, di ba? Nung time na yun, dun sa last 2 sampling ko, sila na yung pinaka nakagawa nun. Gusto ko mang talagang, alam mo yun, umalis, pero hindi pwede. Yun yung time na hindi pa nila ma-figure out ano bang gagawin natin dito, yung mga ganun, nangangapa ang mga tao. So yun, thankful talaga ako for them. Ayun. So, very memorable experience naman talaga ang pandemic. Yes. I mean, for everyone, I think it would be it's an era na apektado tayong lahat na hindi natin alam kung anong gagawin natin in life. Yeah, very uncertain talaga ng mga panahong yun. Pero at least naitawid yung study, 'di ba? And that's what's important naman. Parang nalagpasan, naitawid. Yes. Ayan. So, aside from the pandemic itself, ano pang memorable experiences mo while doing the research? I think nung doon na sa part ng yung process ng pagsusulat, alam mo yung ibang experience yung kinakandak mo, ibang experience na naman yung pagsusulat. Kasi yun talaga yung alam mo yun, ipuput mo into words lahat ng na-observe mo. And hindi siya ganun kadali. Siyempre, technical writing yun. Hindi naman parang ganito na conversational lang. Tapos pwedeng feelers, ganyan. Diba? Parang doon mo na siya ipuput into words. Kasi ang mga reader mo na dyan, mga kapwa scientista, mga ganyan. So, andun yung pressure. Andun yung pressure nung sinusulat siya. Pero ang laking tulong din nung mentorship ng thesis advisor ko that time, which is co-author
ko rin dito sa paper na to, si Sir Pat, and even din si Dr. Dr. David, which is co-author din namin dyan sa paper. Na-amaze lang din ako yung sa input nila. Kasi minsan may nauubusan ka na ng words. Tapos, nag-struggle din ako noon kasi, alam mo yun, which is very humbling talaga. It's a really humbling experience. Nung time na yun, feeling ko, isa sa mga challenges din yung, pag ma-pride kang tao, alam mo yung kala mo humble ka na. Pero, nung nakikita mo na yung paper mo na, alam mo yun, sulat ko to pero ang dami nang natanggal, ang dami nang naidagdag. Parang, Lord, ito pa ba yung paper ko? Parang ganun. Pero one thing na na-realize ko din sa writing process is, alam mo, ayun, gaya din sa conduct, kailangan mo rin ng mga tao na magpo-point out sa'yo na, hey, Goldine, meron pang better way na sabihin yung gusto mong sabihin. Or meron pang i-improve yan. So, na-appreciate ko rin yung process ng writing na although challenging din, na alam mo yun, kakapasa mo, tapos may babalik, may kokorek ulit. Papasa mo, may kokorek ulit. Alam mo yung parang, meron yung time na, alam mo yung parang kaliwat, yung feeling mo, parang inaapi ka, pero, no, part yun ng process na ma-refine yung paper. So, it was really a humbling experience din. Alam mo yun, yung pagsusulat talaga ng research, hindi siya pwede sa mga faint-hearted. Lalo na kung yung mga kasama mo rin doon is, alam mo yun, expert na sila sa field nila. So, trust the process then na, alam mo yun, na mag-improve yung paper mo up until such time na ready na siya. Ready na talaga siya for publishing. Ayan. So, nabanggit mo na rin naman ang readiness for publication. At what point did you realize na okay na yung results? Parang pwede na natin tong isulat into a paper. Naging confident na ako na ready na siya nung, alam mo yun, may go signal na ni Sir Pat. Kasi first time ko mag-publish, so why not listen to people na, alam mo yun, ilang beses na nakakapag-publish. So, I think nang dumating na sa point na yon nung, alam mo yun, nung after kong isulat, dumaan na sa kamay ng mga co-authors ko rin. And, ang dami ring, kailangan ding idagdag, kailangan tanggalin. And, ayun, nung satisfied na kaming tatlo with our interactions din online. Grabe nun, as in email lang talaga ang communication. Ang tawag dito, communication. So, ayun, nung okay na, satisfied na kaming tatlo, then yun, sinabit na for publication. Talagang challenge din yun. Kasi syempre walang emosyon yung emails. Oo. Pero naman, yung naging conversation namin with Sir Pat and with Dr. David, buti na nga lang, chill-chill lang. Do alam mo yun, may times na, tumutunog na naman yung sa email. Meron yung time dumating sa point na parang nagkaka-anxiety ka nang nakakarinig ng email. Ng email. Parang na nung pandemic. Pero yun, lahat ng yun kailangang pagdaanan para maging ready na siya. Yung baby mo, pakakawalan mo na. Ayun. So, with that said, and the results and of course the publication itself, ano yung plans mo moving forward with this type of research? Diba 2021 yung paper? So ngayon ay 2024 na. So what's the catch, Goldine? Nung ngayon I'm looking forward then na
i-observe yung ano ba yung reason behind nung behavior nila. Syempre, ang nakikita ko lang yung panlabas nilang reaction. Mm-mm. Pero ano bang nangyayari internally sa kanila? Ooh. Which is, isa rin yun sa sinuggest din ni Dr. David that time na why not explore yung ang tawag dito, yung thyroid stimulating hormone, which is can be a factor na pag mataas yung thyroxine nila, doon din yung nagpa-prompt sa kanila na mag-migrate. So, na-observe yun sa mga European eels. So, isa rin yun sa mga gusto ko ring i-pursue in the future. Kung ganon din ba sa case sa mga freshwater eels dito sa Philippines. So, yun yung mga naiisip ko rin. And then, gusto ko rin ma-extend yung growth trial talaga. So, may mga projects na rin along the way. Gusto ko lang din i-mention yung former boss ko, si Sir Sagani P. Angeles Jr. Meron kaming freshwater fisheries center kasi dito sa Isabela State University. And they're also pursuing fish stock assessments, particularly sa mga freshwater eels. So, sa mga brewing as of the moment. Sa mga in-explore. And then, yung nursery culture ng freshwater eels. So, meron ng mga projects na nangyayari na rin. Yung NEED project, which was funded by DOST PCARD din. Ayun, overall, nilulook forward din na ma-optimize yung ano nga ba yung ideal na condition sa pag-aalaga ng mga igat. So, yun. And then, pati din sa microchemistry. So yun sa mga, parang looking back, sana nagawa ko rin siya. Yung we're in sa otolith kasi, di ba, we can do microchemistry analysis din. Then, malalaman mo dun kung kumuha ka lang ng adult from the wild and then explore mo kung saan mga salinity kaya sila nagpupunta, yung mga ganon. May mga ganon na rin studies in the past, pero maganda pa na marami pang samples yung makuha from there. And then, i-consider din yung mga other fish species sa Cagayan River system. Maraming mga diadromous fish sa Cagayan River. Sa mga ina-eye ko rin lately is yung kurilaw. Kamag-anak, ang tawag dito, kamag-anak niya yung mga catfish. Yung mga hito. And, kilala din sila na, diadromous, particularly amphidromous. So, yun naman yung mga isda na at certain life stage, pupunta sa seawater. Oo. And then, pag adult na, babalik na naman sila sa freshwater. So, ayun, na-amaze lang din ako. May isa na naman akong puntiryang isda. So, yun. Yun lang yung mga nilook forward ko sa research as, lalo na in particular sa freshwater eel. Yun. And sobrang interesting nga kasi nung field mo. Kasi you're looking at a specific type of fish na hindi naman natin pinapansin masyado na parang, ba't ganyan? Na parang, hinuhuli lang sila, kinakain, ganyan. And, hindi mo agad-agad makikita yung ecological importance or yung implications nung paglipat-lipat nila ng salinities as they grow. Yeah. Parang yun nga, very exciting, and we look forward to your future endeavors as a researcher and as a scientist. Hopefully, pag may na-publish ka ulit, balik ka dito. Pag-usapan ulit natin. Yes. Pero ayun, Miss Goldine, before we let you go,
Final thoughts, what would you advise to aspiring young researchers? Well, young pa rin naman tayo, pero younger researchers. Younger researchers. Lalo na sa mga estudyante natin dyan. Ayan. You don't have to do a research alone. Gaya ng sinabi ko kanina, very instrumental sa isang research na may makakolaborate ka. Alam mo yun, maliban sa sila rin yung mga tao na tutulong sa'yo sa conduct, sila din yung mga taong magtuturo din. Alam mo yun, para silang salamin mo rin na sasabihin nila na hindi okay to. Okay yan. May nag-a-affirm sa'yo at may nagko-correct din sa'yo along the way. So, appreciate nyo yung mga taong ganun sa inyo. Alam mo yun, may mga criticisms talaga kasi na hindi ginagawa yung sandwich method na okay, yung maganda mong ginawa tapos yung hindi okay tapos papalamanan ng maganda. May alam mo yun sa field natin, let's face it, may mga times na may harsh talaga na criticism. Pero I hope na alam mo yun, yung silver lining. Wow. Silver lining. Ayun. So yung on the brighter side, lahat ng yun instrumental para mag-improve ka as a person, as a researcher. So yeah, super shout out talaga sa Core Lab. Super core ko talaga. Wow. Talaga core. And super instrumental din sila sa paper na to. Ayan sila, Ate Dana rin, Ate Sheng. Ayan. And even sa funding, hindi rin, kailangan mo talaga ng ka-collaborate. Marami naman ng external funding from national government agencies na we can utilize. And ayun, very important na i-align nyo rin sa kung ano ba ang priority ng government for research. Syempre, ang hirap naman na gumawa ka ng research and then later on, wala naman siyang social impact. Yes. Maliban sa ecological, wala siyang social impact. Kasi yun, overall, ang research ay para rin sa tao. Di lang para sa subject mo. Yan. So, maliban pa doon, you really have to pray for your tribe. So, ang definition ko ng tribe is there are people to support you, to correct you, lahat-lahat na. Kahit na wasakin ka, at least winasak ka na para, matanggal yung pride mo, matanggal yung di okay mo na ugali, yan. So, you need to have that type of tribe. And, ayun, very important din yung pagbabasa, panonood, at pakikinig. So, nung time kasi, hindi pa masyado sa podcast eh. Yes. Pero ngayon, di ba ngayon, parang pakinggan mo na lang. Actually, pwede mo ngang i-play yung gusto mo, interested ka na journal, di ba? Sa, alam mo yun, pati rin sa Adobe. So, pwede mo nang gawin lahat ng yun kung lahat ng means para, ma-enrich ka sa interested ka na topic. Ang dami ng information. Like, search mo lang sa Google Scholar. Very important yung pagbabasa, pakikinig, at panonood ng information. Para alam mo yun, hindi mo lang alam yung conduct itself, but even yung biology ng species na particular ka, which is very important, na alam mo yun, basic biology dapat alam mo. Ayan. And then, ayun, be okay with receiving feedback. Meron yung isang preacher na nagsabi na feedback is a gift. Yes. Alam mo yun, parang galing sa langit na ibinigay sa'yo na tuturo na sa'yo kung ano yung kailangan mong gawin para you will become a best version of yourself. So, ayun. Yung kung ikaw pa rin yung tao na, alam mo yun, makarinig ka lang ng something negative na sinabi sa'yo,
gumaganon ka na agad. Again, research is not for the faint-hearted. Yes. Kailangan mo yung mga ganong feedback. Positive, negative, at halo-halo na yan. Ayun, yun lang gusto kong i-share. I hope na mas ma-inspire kayo to do research kasi ang daming topic. Yes. Ayun. Napakaraming topic na kailangang i-explore. Simulan nyo sa area ninyo. Wag lang kayong mag-settle sa kung ano yung trending, ganyan. Kasi again, yung research din is para sa mga tao, mga pangkaraniwang tao din. Hindi lang para sa mga siyentista lang. So yun, very important na merong impact yung research mo. Ayan. So, very, very, ang tawag dito? Malaman na mga advice galing kay Miss Goldine. So, to everyone listening, totoo yung mga sinabi ni Miss Goldine. You really have to find your tribe. Kasi, wala, yan yung ride or die mo, especially when you're going into grad school, na parang, magsisimula ka ulit. Yeah. 'Di ba? Parang, my God, mag-aaral na naman ako. Once you find your tribe, that would be your, parang, bouncing off wall ng ideas. Parang madali na sasabihin nila sa'yo. Parang kailangan ganito gawin mo para mas maging maayos pakinggan or mas maging maayos tignan or basahin yung papel mo. And they're really helpful. Yes. Hanggang sa pag-present mo ng paper. Na-appreciate ko nga yung mga mock presentations. Ano mo yun? Yung parang, dami mo ng feelers, ganyan. Ka, ganyan. Alam mo yung magandang nagiging aware ka sa lahat ng mga nagiging actions mo na di pala okay. Mga ganyan. And they are there to refine you talaga as a person. Yes, oo. Like, parang it makes you a better person, a better researcher, and a better presenter in general. Yes. So, ayun, Miss Goldine, do you have anything to promote to our listeners, our viewers? Open ako for collaborations. Tawag dito. Ngayon kasi, kailangan ko lang muna mag-rest for a while. Pero, I'm looking forward for collaborations, especially in learning fish migration sa Cagayan River System. Maraming mga species dito na alam mo yun, na kailangang mapag-aralan. Lalo na, yung reality natin ngayon na we are facing climate change. And yung mga human activities na rin na nangyayari sa tributaries ng Cagayan River, given na malaki siya, so talamak din kasi yung quarrying dito sa area, ganyan. So, very important din na magkaroon ng studies kung ano ba yung impact ng mga ganitong activities sa mga species na nakikita sa Cagayan River System. So, yun. Kung interested kayo, message lang. Message lang kayo sa akin. And I'll be so glad na ituloy yung ganitong klase ng research, especially sa fish. Ayan. So, kung interested kayo sa topics ni Miss Goldine, ayan nga, please contact her. Ayan, search na lang siguro sa Facebook or yes, sa Facebook, LinkedIn. Ayun. Okay, kunwari professional tayo. LinkedIn. Ayun, you can reach me through those platforms. Ayan, so again, thank you very much, Miss Goldine, for a very fruitful and informative episode na ating podcast. Yes. Enjoy din ako. So, thank you to our listeners and we'll see you again next episode.